din sa oras na nakita ulit tayo sa oras na ito. Napakabuti ng Lord sa atin. At sana nga ho ay ma-enjoy natin ang ating pagtalakay sa gabing ito sa usapang simbahan. But before that, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito sa pagkakataon po upang minsan pa ay pag-usapan ang issue sa mga local churches or mga parokya. Yung mga real issues na nangyayari na matagal ng panahon at up until now ay nangyayari pa rin ho. Salamat kasi merong malinaw na guidelines ang ibinigay ang inyong salita na pwede naming pagkunan ng mga mahalagang impormasyon at mga prinsipyo. Kami dumadalangin po ng inyong patubay, Banal na Espiritu, na maintindihan po namin ang issue na kinakaharap ng mga parokya na simbahang Katoliko nationwide. Salamat po sa mga katotohanan na pwede naming makita mula sa salita ng Panginoon Diyos sa mga oras na ito. Pagliwanagin niyo po ang aming kaisipan, Banal na Espiritu, at taglay namin ang patnubay niyo sa mga oras na ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang opportunity for us to learn. Pag-uusapan po natin, usapang simbahan, pag Sunday. Supposedly, kaninang umaga to, kaya lang wala tayong time kaninang umaga to discuss this. Pero, magandang talakayan po natin to, mga kapatid. Magandang gabi, Darling May Peñaflor, si Bongga. Salamat po for joining sa ating broadcast. Pagbati muna sa aking parish priest kay Very Reverend Father Luan Torrefranca at kay Father Nobles. Maraming salamat. At sa mga kasamahan natin dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church dyan po sa Sumag, bahagi ng Bacolod City. Si Bishop Patricio Buson, magandang gabi Bishop, at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa San Sebastian Cathedral. Maraming salamat. Nasa Sagay pala kayo ngayon, kapatid na si Bongga. Opo, maraming salamat. Ganon din kay Sir Bingo Bangues sa Villahermosa. Sir, magandang gabi po. Good evening, brother. More power to your program. Greetings from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Maraming salamat, Sir Bingo. God bless din ho sa inyong programa sa radyo. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong programa. Alright. Diretso na po tayo. Kung pagbabatayin po natin saan makikita sa Biblia yung nagbigay ng malinaw na guidelines ang Panginoon, ay nasa Bagong Tipan. Nasa unang Timoteo, ikalawang Timoteo, at sa Titus. Ang tawag po natin dyan ay pastoral epistles. Dyan po binalangkas ni Apostol Pablo kung paano pangasiwaan ang local churches o mga parishioners sa panahon natin sa konteksto ng Katoliko. Now, let me read mga kapatid, 1 Timothy chapter 3, 1-7. Nasabi po dyan sa wikang Banyaga, I'm reading from Contemporary English Version. It is true that anyone who desires to be a church official wants to be something worthwhile. That's why officials must have a good reputation and be faithful in marriage. They must be self-controlled, sensible, well-behaved, friendly to strangers, and able to teach. They must not be heavy drinkers or troublemakers. Instead, they must be kind and gentle and not love money. The church officials must be in control of their own families, and they must see that their children are obedient and always respectful. If they don't know how to control their own families, how can they look after God's people? They must not be new followers of the Lord. If they are, they might become proud and be doomed along with the devil. Finally,
they must be well respected by people who are not followers. Then they won't be trapped and disgraced by the devil. Sa Tagalog o sa English Taglish na translation sa Bible, totoo yung sinasabi na kung gustong maging church leaders ng isang tao, napakabuting trabaho ang gusto niyang gawin. Ang church leader dapat walang makikitang mali sa kanya. Isa lang ang asawa, matino ang pag-iisip, may kontrol sa sarili, kagalang-galang, nagwe-welcome ng ibang tao sa bahay nila at kayang magturo. Di dapat siya lasinggero o bayolente, dapat mahinahon. Hindi pala away at di mukhang pera. Dapat na ma-manage niya ng maayos ang pamilya niya. Sinusunod siya ng mga anak niya at marunong silang gumalang. Kasi kung di nila alam o kung di niya alam kung paano i-manage ang sarili niyang pamilya, paano pa niya aalagaan ang buong church ng Diyos? Dapat hindi siya baguhan sa faith para hindi siya mapuno ng yabang at hindi siya maparusahan gaya ng nangyari sa devil. Dapat nire-respeto siya ng mga tao sa labas ng church para hindi siya mapahiya at mahulog sa trap ng devil. Yung talatang 8 hanggang talatang 13 ay karugtong ito, mga kapatid. Dapat maganda rin ang ugali ng mga church workers. Dapat totoo ang mga sinasabi nila. Hindi lasinggero, hindi garapal sa pera, at dapat malinis ang konsyensya nila sa pagtanggap sa faith na pinakita sa atin ng Diyos. Dapat i-test muna sila, tapos pag napakita nilang karapat-dapat sila, saka sila pwedeng mag-serve. Dapat maganda rin ang ugali ng mga babaeng nagsiserve sa church. Hindi sinisiraan ng ibang tao, kayang kontrolin ang sarili. At tapat sa lahat ng bagay, isa lang dapat ang asawa ng church worker at dapat na ma-manage niya ng maayos ang mga anak niya at ang buong pamilya niya. Nagkakaroon ng magandang reputasyon ang mga church worker na tapat sa tungkulin nila at nagiging confident silang ikwento ang tungkol sa faith nila kay Christ Jesus. Mga kapatid, itong particular na passage na binasa natin, ang 1 Timothy chapter 3, 1-13, ay marami tayong makikitang prinsipyo sa mga talatang nabanggit natin. Now, ano po ba yung issues na kinakaharap ng mga local churches? Maging ito man ay protestante, evangelical, and even sa Catholic Church. Ano ba yung mga issues na kinakaharap ng parokya? Ito ay ayon sa pag-aaral. May ilang mga bagay na patuloy na nagiging problema, hamon sa mga parokya natin sa simbahang Katoliko. Ang ilan sa mga concern ay ito. Declining membership. Nalalagasan po tayo ng mga tao sa loob ng simbahan na pupunta sa protestante. Particularly po itong declining ng membership patukos sa mga young adults natin. Sa issue ng evangelism, meron pong division over social issues ang simbahan, katulad ng sexuality and gender. Merong racial disparities, may tinatawag na religious trauma, merong mga leadership challenges, lack of outreach, paano mag-adapt sa changing cultural landscape, katulad po ng pagtaas po ng secularism at iba't ibang pananaw sa relihiyon. Ang ilan sa mga issues pa sa mga simbahan, mga kapatid, yung issue ng LGBTQ+. Dapat ba silang tanggapin sa simbahan? May mga naririnig tayong mga cases sa ibang bansa na parang ang mga LGBTQ ay parang pwede dun sa religious sector. 'Di ba? Mga nauordinahan, 'di ba? May mga ganung balita. Ang issue sa gender equality. Ang babae ba pwede sa leadership? Sa konteksto ng Katolisismo, parang bihira yan eh. Kasi magsimula sa Pope,
Lalaki po yan, Pope Francis. Tapos cardinal, di ba? Archbishop, bishops. Di po ba? Nandiyan na yung mga monsignor, etc., mga pare. Pagkatapos sa mga pare, deacons. Pagkatapos ng deacons, laity. Doon tayo sa ilalim yung laiko Opo, nasa taas si Pope. Above kay Pope si Jesus Christ. Opo, yan po yung hierarchy ng simbahang Katoliko. At pagdating ho sa mga local parishes sa parokya, yung binanggit natin ayon sa datos sa pag-aaral, nangyayari po talaga yon. May mga issues. Ngayon, ang paano natin to i-address yung mga issues na nabanggit po natin. Sa loob, ano yung nangyayari sa loob? May mga doctrinal disagreements. Pagdating sa mga theological interpretations, ito medyo malungkot sa Katoliko. Halimbawa, may isang issue sa doktrina, pagdating sa ibang pare, iba yung kanyang pagkaunawa. Siyempre, ang tingin natin dyan sa mga laiko, dapat klaro yon. Lalo na kami sa CFD, kami yung nagtatanggol sa pananampalataya ng Katoliko Kung kami na mga laiko, ito yung aming itinuturo, tapos pagdating sa ibang pare, iba yung kanilang pananaw sa issue, para may problema tayo sa isang banda. Hindi naman na magagawa ng kaparian natin yan kasi sila nakakonsentrate sa liturgy of the word, sa Eucharist. Marami silang pinagkakaabalahan. That's why ang laity na nasa ilalim ay may iba't ibang klaseng ministry na kinasasangkutan. Of course, may mga training po yan. Ang point lang ni Brad Calix, dapat merong uniformity pagdating sa doktrina. Kasi kung kami ay nagtuturo, partikular sa isang doktrina o dogma, tapos maririnig namin yung isang pari na iba yung kanya explanation, sa isang banda, medyo magwa-wonder kami. Teka muna, bakit ganon? Di ba? Bakit ganon? Okay? Parang hindi naman siguro nakakasurpresa yan sapagkat ayon po sa aking pakikipag-usap sa iba, ayon daw po yan sa formator. Saan ba galing tong mga pari natin? Saan silang particular na school galing? Di ba? Sino ba yung humubog ng kanilang kaisipan pagdating sa doktrina? Depende sa formators Di ba? Depende rin kung anong religious organization. Dominican ba yan? Marami yan di ba? Jesuit ba yan? Etc. So iba-iba yung formators Ang point lang natin dito, isa sa mga nagiging problema sa internal sa loob, doon sa loob ng parokya minsan, yung doctrinal disagreements. Pero siguro kakaunti lang yan kasi nga, since na may magisterium tayo, tapos na yung interpretation, meron pa rin siguro pero hindi ganong kalala. Okay? Sa pinanggalingan ko po na grupo, maraming klaseng Baptist Galing ako sa iba't ibang klaseng Baptist Nagsimula tayo sa Southern Baptist. Nag-aral din po tayo sa paaralan ng Biblia. Napunta ako ng Fundamental Baptist. Nag-graduate din ako doon sa paaralan ng Biblia. Ako po ay napunta ng Conservative Baptist. Nakapag-aral din ako sa paaralan ng Conservative Baptist. Naging bahagi rin po ako naging Reformed Baptist po ako. Nag-aral din ako sa paaralan ng mga Reformed Baptist. Baptist ito pero iba-ibang klase. Pagdating sa pagpapatupad ng mga bagay-bagay sa loob ng iglesia lokal, iba-iba din ho. Pagka ang Bible Baptist, iba ho yan sa Southern Baptist. Ang Bible Baptist, ang pinakahari dyan ang nasusunod, yung pastor. Sa Southern Baptist, hindi ho. Congregational po yung Southern Baptist Yung pastor at the mercy yan nung council. Pag hindi marunong makisama yung pastor, ay hindi ho siya tatagal doon sa simbahan. Hindi siya pwedeng pang-sampu kang naging pastor John, tinawag ka na simbahan, tapos
mag-i-implement ka ng mga changes, hindi yan po pwede. Pag-aaralan mo muna yung simbahan. Unlike sa Bible Bap, yung gusto ng pastor, masusunod lahat yon. Sa lahat ng aspeto, even do sa 10% na yan, wala kang magagawa dyan. Kung medyo papalag-palag ka sa pastor sa Bible Baptist, papalayasin ka ng pastor eh. On the spot yan, sasabihan ka eh. Ganun ka powerful ang Bible Baptist na pastor. Pero hindi ho yan biblical. Si Jesus Christ hindi ganyan eh. Si Pablo hindi ganyan. Hindi ko alam kung saan nila kinuha nung ganun sistema na masyado mabagsik sa mga miyembro. Dito malalaglag sila sa qualification dito eh. May binabanggit dito na qualification, di ba? Ang church leader dapat walang makikitang mali sa kanya. Hindi naman ho ibig sabihin na hindi nagkakamali ang pastor o yung ating Santo Papa, yung mga cardinal natin, archbishop, bishop, yung mga kaparian natin at mga deacons. Hindi naman ho ibig sabihin hindi nagkakamali. Lahat tayo makasalanan eh. Yung mga leaders natin capable gumawa ng kasalanan. Kasi meron tayong free will, mga kapatid. Pero dito, ina-outline lang dito ni Pablo sa 1 Timothy chapter 3, ano yung mga ideal na manggagawa? Ano dapat? Yun ang makikita mo prinsipyo rito eh. Dapat walang makikitang mali sa kanya, isa lang yung asawa. Sa konteksto sa simbahang Katoliko, hindi naman pwede mag-asawa ang mga pari natin, bishop, etc. Diba? Walang ganun eh. Of course, sa deacon, dalawang klase yung deacon. Merong permanent deacon at merong parang transitional. Yung mga seminarya natin, 2 beses sila na-ordain eh. Unang ordination ng mga seminarians natin into deaconship. Diakono muna, mga ilang taon yan, depende sa ikalawang ordination nila sa pagiging pari na. Ang deacon pwedeng maging deacon na may asawa eh. May asawa, merong single. Pero ang point dito, may asawa o hindi, dapat faithful. Kung single, hindi dapat i-involve sa anumang di magandang bagay. Kung may asawa man, let's say ang deacon, hindi po pwede na may mga extracurricular pa, mga kapatid. Ang point lang naman dyan, yung chastity. Opo, yun ang point po dyan. At binabanggit dyan, dapat matino ang pag-iisip kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung bishop man yan, cardinal yan, di ba? Basta leader po eh. Ito yung guidelines ng Biblia, maliwanag po eh. Matino ang pag-iisip, may control sa sarili, kagalang-galang, nagwe-welcome ng ibang tao sa bahay nila at kayang magturo. Mapapansin mo rito, yung mga negative sa talatang 4, dapat sa talatang 3, di dapat siya lasinggero o bayolente. Dapat mahinahon siya, hindi siya palaaway at hindi siya mukhang pera. Isa ito sa mga kinababagsakan ng mga leader sa simbahan. Huwag na tayong lumayo sa konteksto natin sa parokya, sa leadership natin. Marami na siguro kayong kwento kasi bago lang naman ako naging Katoliko eh. Ang simbahan natin hindi perfect. Hindi perfect, magsimula sa Santo Papa, pababa hanggang mga laiko sa pinakadulo. Lahat tayo ay capable to commit sin. That's why mahalaga na we confess. Even si Pope, di ba, may confessor po siya eh. May nilalapitan siya sa mga pagkakataong kailangan niya na mag-confess. Ganon din po tayo mga laiko, mga kapatid. Pero dito, maliwanag yung guidelines na binibigay ng ating ni Apostol Pablo. Dapat na ma-manage niya ng maayos ang pamilya, sinusunod siya ng mga anak niya at marunong silang gumalang. Kasi kung di niya alam kung paano i-manage ang sarili niyang pamilya, paano niya aalagaan ang buong church ng Diyos? Sa talatang 6, hindi siya dapat baguhan sa pananampalataya. Kasi kung bago siya, nilagay siya sa leadership, mapupuno po siya ng yabang at hindi po siya, at parang mapaparusahan siya gaya ng nangyari sa Diablo. Ito pa maganda sa talatang 7.
Dapat nirerespeto siya ng mga tao sa labas ng church. Ano pong ibig sabihin ng tao sa labas ng church? Yung mga hindi miyembro. Dapat yung testimony ng ating mga kaparian, ng ating mga diakono, maging yan man ay mga lay ministers, basta leader po ng simbahan yan, pasok na ho rito yan, mga kapatid. Dapat nirerespeto ng mga hindi miyembro o ng mga hindi katoliko, mga kapatid, para hindi siya mapahiya at mahulog sa trap ng diablo. Isa po ito, internal challenges sa simbahan. Merong doctrinal disagreements pagdating sa mga theological interpretations. Minsan siguro may ganyang problema. Pangalawa, yung tinatawag na power dynamics and abuse within church leadership. Sa parokya natin, maraming maraming mga, kung lalagyan mo ng organizational chart yan, 'di ba? Ang pinaka-head diyan sa parokya, yung parish priest natin. At sa ilalim po ng parish priest, 'di ba, nandiyan yung PPC, yung pastoral 'di ba? Bakit nga ba sila nandiyan? Hindi lang naman sila nakapwesto sa posisyon para magpapogi. Meron po silang gagawin. At minsan, isa sa mga mapapansin siguro natin ay may mga kapatid tayong nakapwesto sa posisyon, hindi nila alam ang gagawin nila. Para bang naiboto, na-elect sa isang posisyon pero walang alam. Hindi marunong mag-manage. Medyo titignan din ho natin yon. Kaya nga ho, mainam sa mga kaparian natin. Alam nila ito, yung sinasabi natin. Kasi tayo, pastor tayo, nagmamanage tayo ng mga churches, naranasan na po natin yan, kung paano i-manage yung organization sa kabuuan, yung dynamics ba ng power dynamics na tinatawag, nagbabanggaan ba yan, nag-aaway ba yan sila, meron bang proper communication. Minsan hindi maiwasan yung nagkakaroon ng abuses within sa church leadership. Lalo na kung ang mga leader hindi nila alam ang gagawin nila, wala sila kasing know-how. Kaya nga mahirap maglagay tayo basta-basta ng isang leader sa isang particular na ministry sa ating parokya. Una, kung wala siyang alam, dapat may proper training. Kasi kung lalagay mo yan dyan, kasi may pera siya, may impluwensya siya, matagal na siya sa simbahan, tapos ilalagay dyan, hindi ho pwede yan. Dapat yung ilalagay, bagay ba siya ron? Meron ba siyang proper training doon? Kasi pag wala siyang training, wala siyang leadership skill, sinong susunod naman sa kanya sa isang banda? Yun ho yung failure ng mga churches. Pagka hindi natin nakita ito, kaya magtataka kayo ba't hindi umaabante yung isang ministry? Paano yung leader walang alam? Hindi niya alam ang gagawin niya. Wala siyang proper training. Nailagay lang siya doon kasi napilitan siya doon. Kung kayo po'y napilitan, mawalang galang na, umalis kayo dyan kung wala kayong alam. Kasi walang mangyayari kung wala kayong alam dyan. Importante yung basic knowledge Tapos marunong ka makisama sa tao. Kung hindi ka team player, mahirapan ka sa leadership kasi dapat priority mo yung tao hindi yung programa Tao kasi. Maganda nga programa mo, hindi ka naman malapit sa tao. Hindi ka marunong sa communication, paano naman yan? Mga kapatid, nasasabi ko po ito kasi napakatagal na panahon tayo nagpastor. Marami tayong karanasan, iba-ibang klaseng simbahan, iba-ibang religious organization and parachurches, mga kapatid. Kaya itong mga nasasabi ko na ito ay bunga lamang ito ng aking mga karanasan sa iba't ibang grupo na napuntahan ni Brad Calix. Ano pa? Merong lack of community engagement and connections. Yung sinasabi natin kanina, walang pakialam sa community. Merong financial struggles at yung resource management, hindi nila alam. Pa may nag-donate, anong gagawin doon? Dapat transparent pagka pera. Minsan nagkakagulo sa simbahan sa parokya dahil dyan Hindi transparent
may mga may mga inner ba na sila lang nagkakasundo. Pero pagdating sa meeting, pagka sinabi natin, kamusta po yung may nag-donate na ganito, saan po napunta yon? Iniiwasan nila sagutin yon. Questionable po yan pag sa ganyan. Questionable yan, hindi pwedeng hindi transparent. Lalo na pagka may nag-donate ng isang kapatid at yung dinonate para sa particular na project na simbahan, dapat po may transparency para maiwasan natin yung kaguluhan, mga kapatid. Meron pong rito, isang example ng simbahan na nakita ko. Di ba sabi ko kanina, merong Parish Pastoral Council o PPC, di ba? Pero under yan ng parish priest. Ang pinaka-leader sa parokya, yung ating parish priest. Okay? Ano yung papel ng Parish Pastoral Council? Diktahan ng pare? Pangunahan ng pare? I don't think so. Hindi ganun ang role ng PPC. Naandyan ng PPC to assist yung kabuuan na takbo ng parokya. Mga kapatid, nandyan sila ay nagtatrabaho sila dyan para maintindihan nila yung kabuuang galaw ng parokya at i-address nila yung pastoral needs ng parish. Ang kanilang function ng council na ito ay maipromote yung active participation and co-responsibility ng lahat ng mga parishioner. Yung parish life. Yung PPC na ito ng mga opisyalis natin sa parokya, ang tawag namin dyan sa grupo namin dati, council. Yung council na yan, sila yung mga heads ng department heads. Opo, yung opisyalis dyan ay sila yung mga heads ng iba't ibang klaseng departamento. Sila yung council. Ang pastor nagpapatawag ng council. Ang pastor ang nagmamanage sa council. Sa konteksto ng simbahang Katoliko, minamanage na yung ating pare, ang PPC. Ngayon, ibang usapan naman yan kung may mga lihim na meeting itong PPC na hindi alam ni Padre. Mga kapatid, kung member kayo ng PPC at ganyan po ginagawa nyo, malaking kasalanan po yung ginagawa nyo. Hindi ho pwede yan. Huwag ho kayo magmi-meeting ng kayo-kayo nang hindi alam ni Padre. Tandaan nyo, tatay natin yan. Hindi pinag-uusapan ng edad ng pare, hindi pinag-uusapan yung kanyang personality per se. Ang pinag-uusapan dito, kaibigan, pare natin yan. Dapat well-respected ang pare sa parokya. I hope you understand. Napaka-importante ho kasi itong binabanggit natin dito. Yung council, itong Parish Pastoral Council, mga kapatid, pinopromote nito yung active participation ng lahat ng miyembro. Nagkakaroon ng collaboration ng lahat ng mga faithful. At sila yung nag-iimbestiga ng mga bagay-bagay, nagpo-propose ng ilang mga practical conclusions na may kinalaman sa pangkalusugan ng kabuuang mga nagsisimba. Opo. Hindi ba mayroong vision? Katulad nito sa isang simbahan, example, ang vision ng St. Anthony ay ganito. Nakalagay po rito yung vision statement nila. Ang sabi, a participative Christ-centered community of disciples building the kingdom of God. Nakita nyo? A participative, hindi passive ang mga miyembro, nagpa-participate, nakikibahagi, nakikiisa. Ano klaseng simbahan yan? Diyan sa St. Anthony, sila po ay Christ-centered. Ibig sabihin, ang bida dyan sa parokya na yan, si Jesus. At sila po ay community of disciples, mga kapatid. Pag sinabing community of disciples, lahat sila nakasentro sa Panginoon. Lahat sila, ang kanilang utak, ang kanilang direksyon, yung paglago ng gawain ng Panginoon Diyos. Kasi binabanggit din building the kingdom of God. Hindi ito kingdom ng PPC, mga kapatid.
Nandyan ba kayo? Kung kayo po ay member ng PPC sa inyong parokya, hindi po kayo dapat maghari-harian dyan sa PPC. Dapat naintindihan po ninyo ang role ninyo sa parokya. Hindi ninyo kinichismis ang pari ninyo. Tandaan nyo po ito sinasabi ko ha. Nakapwesto kayo dyan hindi para magsalita laban sa pare. Okay? Of course, hindi ko naman sinasabi kung may pari talaga na ika nga wala sa hulog, may problema, hindi ba't nakakarating naman kay Bishop yung reklamo nyo ng PPC? Siyempre mag-iingat din naman yung kaparian natin kasi alam ng pari natin kung ano yung pwedeng gawin ng PPC sa isang banda. Hindi siya pwedeng umabuso sa kanyang kapangyarihan sapagkat mas mataas ang bishop sa pare. Di ba? Ganun tayo. Hierarchy nga tayo Di po ba? Pero ang maganda rito mga kapatid, napansin ko lang po na merong mutual understanding. Ang simbahan ng parokya na wala pong clear vision, mission vision, may problema po dyan Pero since na matatagal naman po yung parokya natin, wala tayong masyadong problema dyan. Actually, ang nagiging problema, yung mga nakaposisyon, yung mga leader ng PPC halimbawa, sa finance, ito yung mga medyo masiselan na mga opisyales, no? Masiselan in terms of function. Minsan, ito kasi yung problema, no? Tapatang usapan ito. Parehas lang naman ang problema pagdating sa protestante, evangelical at sa simbahang katoliko. Lahat naman niya nagkakaroon ng problema. Ito lang mapapansin natin, general observations mga kapatid. May mga nakapwesto sa iba't ibang ministry. Dahil hindi sila nag-grow sa Panginoon, hindi sila properly trained, hindi sila properly equipped, hindi sila nagmamature sa Panginoon Diyos, nailagay sila sa pwesto, tas wala silang alam, nagkakandagulo-gulo ang gawain. Of course, kapag they are not growing in the Lord, naapektuhan yung relationship, naapektuhan yung communication. Isa sa mga problema sa parokya, hindi marunong mag-relay ng tamang communication ang leader. Kung kayo po ay leader ng isang particular na ministry, Knights of Columbus yan, Couples for Christ yan, Family in Life yan, diba? PPC, anumang klaseng ministry na involved po kayo, dapat ang leader marunong mag-communicate ng tama. May know-how, may knowledge, hindi pwedeng walang alam. Umalis kayo sa pwesto na yan dyan kung wala po kayong alam. Sisirain nyo lang po ang gawain ng Panginoon Diyos. Now, sinasabi ko ng tahasan to kasi nga matagal na tayong nagpastor. Alam natin ang sinasabi natin. May proper training tayo. Obserbasyon lang po yan. Generally wala tayong binabanatang particular na parokya dito. Hindi. General observation. At yan po yung ating gustong ipahatid lang. Kasi nga bakit ba nagkakagulo? Bakit ba may samaan loob sa loob sa simbahan? Yun nga po hindi kasi klaro. Mga nakaupo sa pwesto, hindi naman sila dapat nakaupo doon. Dahil po may pera sila, matagal na sila sa parokya, nailagay lang sila sa pwesto, pero bakit hindi tumatakbo yung organisasyon? Bakit walang nangyayari? Matatapos na lang yung term ng pari natin, wala pang nangyayari sa particular na ministry na yan. Baka naman yung nakapwesto dyan at mga nakalagay dyan, hindi sila dapat nandyan. Kaya makakatulong din sa isang banda mga kapatid, kung sa tingin nyo hindi yan yung gift na binigay ng Holy Spirit sa inyo, hindi yan yung charism ninyo, wag kayo dyan pumwesto. Kaya nga di ba, nagdadasal tayo. Ako po, bago lang sa simbahan po namin Nung marinig nila na ako'y pastor, in-acknowledge ako ng simbahan po namin, pinakilala ko sa kongregasyon, may lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, baka pwede kang maging lay minister. Ang sabi ko doon sa isang kapatid, ay pasensya na po kayo, hindi ako basta-basta sumasabak sa
ministry. Kasi kung ang habol ko lang makilala ko, 'di ba? Lahat pasukan ko 'yun eh. Pero hindi po eh. Maingat ako sa ganoon kasi once na nasa isang ministry ka, ang tanong diyan, may panahon ka ba diyan? Pangalawa, yan ba yung linya mo? Effective ka ba diyan sa ministry na yan? May proper training ka ba? Ang problema sa atin, maraming involved sa iba't ibang klaseng ministry dahil sabog yung katawan niya, masyadong naka segregate yung katawan niya, wala siyang focus. Ang tanong diyan kapatid, saan ka ba effective na ministry? Ako isa sa mga effectiveness ko sa ministry online eh. Dito ako nagtuturo, dito ako nagbibigay ng encouragement, dito ako pwede mag-mentoring. Isa sa mga strength ito eh, ni Brad Calix eh, online ministry. Opo. Ngayon, nagdadasal ako sa iba pang ministry, mga kapatid. Pero hindi ako pwedeng sumugod basta-basta. Ako po ay nag-undergo ng training bilang katekista. Kasi pastor tayo eh. Nagtuturo talaga tayo ng salita ng Diyos eh. 30 plus years eh, mga kapatid. Iba-ibang tao tinuturuan natin eh. Mga intelihenteng mga tao, nasa NGO, di ba? Yun yung mga experience natin kapatid eh. Nagtuturo tayo sa pulis. Chaplain tayo sa pulis eh. Iba-ibang tao kaharap natin sa preso. Nagpipreach ako sa prison ministry. Dalhin mo ako sa street ministry, yung mga nagra-rugby boys dyan. Alam ko gagawin ko eh. Bakit? May training ako dyan. Dalhin mo ko sa young people sa camp. Pwede rin ako dyan. Dalhin mo ko sa kitchen. Pwede rin ako sa kitchen. Versatile po tayo eh. Pero hindi ko po yan nagkakaedad na tayo. 54 na tayo eh. Yung ating stamina, medyo nababawasan na po. Yung interest ko ngayon eh, una, yung interest ko sa pamilya ko eh, yung priority ko eh, may sakit misis ko, di ba? So, ang point dito mga kapatid, itong pinag-uusapan natin na to, reality ito. At pansinin nyo po yung parokya nyo. Involved ka ba sa ministry dyan? Saan ka involved? Katekista ka ba kapatid? Involved ka ba sa Family and Life? Knight of Columbus ka ba? Sa grupo ka ba ng Divine Mercy? Saan kang grupo? Ang tanong ko sa iyo, effective ka ba dyan? Pag hindi po kayo effective, magdasal na po kayo ng ibang direksyon. Kasi ang kalooban ng Diyos, pag nandun ka sa ministry, may nangyayari dun sa ministry mo. Hindi ka nandun parang palamuti ka lang. Hindi. Saan ba talaga yung direksyon mo? Saan ka effective? Saan ka may proper training? Maraming dapat yan isaalang-alang eh. Hindi lang yung gusto mong sumama sa particular na ministry sa loob ng parokya. Mali po yun. Saan ka ba nililid ng Holy Spirit? Sa palagay mo saan ka epektibo na magagamit? Tignan nyo lahat yun. Hindi dahil yung tropa mo nasa Knight of Columbus, sasama ka rin dun. Malinaw ba sa'yo kung ano ba yung objective doon sa grupo na yon? Inaalam mo lahat yun. Anong pananagutan mo doon pag sumama ka doon? Meron bang training doon? Anong meron? Imbestigahan mo muna. Huwag kang basta mag-jump in sa isang ministry na wala kang time, wala kang commitment. Tapos pagka meron ng gawain, marami kang alibay, may pupuntahan kayo, ay Brad, pasensya ka na, busy. Yun ang sinasabi natin. Masyadong na-spread out yung sarili po natin. Wala ka palang tutok na ministry. Sayang yung panahon. Tumatakbo, 2025 na. Baka abutan ka ng Panginoon Diyos, wala ka pang accomplishment eh. Mahirap yan. Oo. Alas 8:38 na ho tayo, mga kapatid. Nasa na ba ako? Yung binabanggit natin example dito na St. Anthony Church sa ibang bansa, meron silang klarong mission and vision, mga kapatid. At kung hindi klaro ang mission, vision statement, napakahirap. Pero palagay ko naman, yung mga parokya natin, wala na tayo masyadong problema dyan. Siguro ang
parang challenge sa atin ay yung mga taong nakapwesto, di ba? Yun ang reality. Bakit hindi nagpa-function ng mabuti? Baka yung mga factors na binanggit ko kanina, mga kapatid. So siguro yan lang muna for tonight. Kasi medyo mabigat po ito kasi isa-isahin talaga natin to kasi hindi natin to mabigla ng 45 minutes. Yung mga nabanggit natin kanina ay totoo po yun. As I close, ulitin ko lang po. Merong 10 hindrances kaya ho napipigil yung paglago ng simbahan ng parokya natin. Huwag na tayo lumabas sa parokya natin, dyan lang tayo mag-concentrate. Ano po yung ilan sa mga hindrances? Bakit napipigilan yung paglago ng parokya natin? Bakit imbis na nag-grow, nag-umaalis, nagpupunta sa protestante? What are those hindrances? Number 1, wala pong vision and purpose. Pangalawa, merong ineffective leadership team. Pag sinabing ineffective, kasi nga, yung mga nakapwestong tao, hindi sila dapat nakapwesto doon. Bakit? Wala silang alam Ilagay mo sa finance yung tao, wala ngang alam kung paano tumatakbo yung finance. Diba? Walang skill, walang know-how, as in nakalagay nakapwesto. Kasi matagal na kasi sa parokya. Ang mga magulang niya malaki magbigay sa simbahan. Nakapwesto pero walang alam, nakapwesto. Pangalawa, wala siyang passion sa ganun. Paano nga naman siya magiging effective sa isang banda, kapatid, di ba? Pangatlo, ang parokya minsan nagkakaroon ng problema kasi nga may mga doctrinal issues. Hindi klaro yung doktrina. Ito, prangkahang usapan. Alam nyo ba yung doktrina ng simbahang Katoliko? Pag sinabing indulgences, alam nyo? Pag sinabing 7 sacraments, may idea kayo dyan? Yung dogmas about yung Marian dogmas, alam natin? Yung tripod authority natin, alam nyo? Mga kapatid, hindi ako nagmamarunong. Hindi po. Ito'y eye-opener lang sa atin. Ang point ni Brad Calix, alamin mo ang doktrina kasi. Magbasa po tayo. Diba sinasabi ko sa inyo, yung Catechism of the Catholic Church, diba? ₱500 po ito Dapat ang mga sa parokya, mga leaders at mga hindi leaders, mga laiko, meron po kayo nito. Kasi dito nakalagay yung mga doktrina po natin Opo. Diyan po nakalagay yung mga natin, mga doktrina. Marami pa po Opo. Ngayon, kung wala po kayong ka-effort na malaman yung doktrina natin, magkakagulo talaga tayo. Especially po kung katekista kayo. Nagsasanay po ako bilang katekista Mag-graduate po kami sa March. Cycle A pa lang ho yan. May cycle B, may cycle C, may cycle D pa raw yan Tapos parang mayroon pang CI na tinatawag na stay in ka ron sa lugar na yon para mag-aral. Ibig sabihin, kapatid, siniseryoso yan pagdating sa doktrina. Hindi ito pasimba-simba lang, padalo-dalo sa misa. Hindi ho ganoon ang Katoliko. Kung ganong klaseng Katoliko po kayo, magpalit na po kayo ng isip. Mali po yon, yung pasimba-simba lang. Pagka trip mo magsimba, magsisimba ka. Pag hindi mo, parang hindi ka, may mga moody kasing Katoliko ayoko muna magsimba ngayon, wala akong pera Next na lang kapag nandiyan na yung pera, magsisimba ako. Ang problema mo, kung buhay ka pa nung panahon na yan. Alam mo ba bukas makapagdalo ka pa sa misa? Di ba araw-araw yung misa natin?
Sigurado ka bukas magigising ka? Hindi ka sigurado eh. Dapat ngayon pa lang inaayos na natin ang buhay natin. Opo, hindi yan po pwede pasimba-simba tayo. Ano pa, hindi natin namimit yung needs ng mga miyembro sa loob ng simbahan. May kanya-kanya tayong style. Kaya nga 'di ba ang suggestion ko po, kausapin natin ang PPC, ang leadership. Baka naman pwede magmerienda pagkatapos ng misa. 'Di ba maraming ano yan eh. Sa amin dito alas 5, alas 7, alas 9. Tapos sa hapon may 4:30, tas may 6 o'clock. Di kada pamilya, maski konti lang muna, merienda pagkatapos ng misa. Hindi yun nang nagbibless pa lang si Father, nandun na sa pinto yung iba eh. Napansin po ba nyo yan? Opo, kailangan po nating mapalitan po yan, yung mga nakakatawang issue na yan. Ano po? Seryosohin natin. Kasi ang habol po natin we will journey together, di ba? Yung synodality, yan po yung concept ng synodality, na we will journey together. Walang maiiwan. Opo. Maganda po yun. Sana po magawa po natin yun, mga kapatid. So, yan lang muna. Itutuloy po natin yan sa next Sunday. Bitin muna tayo tonight. Mahalaga po na mag-reflect tayo ng konti. Anong klaseng simbahan meron po tayo? Kamusta ang relasyon natin sa ating parish priest? Meron bang magandang ugnayan? Maganda ba yung relasyon ng PPC sa pare? Ang ating pari ba ay nagagampanan ba niya ang kanyang tungkulin bilang pastor natin? Opo. Now, tandaan natin, ang mga kaparian natin ay tao rin ho na katulad natin. May mga kahinaan. Iba-iba yung personalities, behavior, iba-iba po. Huwag nating ikumpara yan sa mga nauna nating mga pare. Magkakaiba po yan, mga kapatid. I-appreciate lang natin yung pare natin at i-encourage natin, mga kapatid. Opo. Napapagod din yan sila. May mga personal din po silang baggages sa buhay. Dapat naintindihan natin yon. Kung may mga pagkakataon na itap natin sa shoulder, pads, andito po kami, nagdadasal po para sa inyo. Ganun yung kailangan ng mga pari natin. More encouragement para magawa nila yung kanilang pagpapastor sa atin ng maayos. Hindi ito panahon para hanapan siya ng mali. Kapatid, kung ikaw ay member ng isang parokya at yan ang iyong ginagawa, hindi po sa Diyos yan, sa dyablo po yan. Itigil mo yan. Naghahanap ka ba ng mali sa pare? Pati yung kanyang homily, hinahanapan mo ng mali. May mga miyembro sa simbahan na tama ba grammar ni Father? Yung kanyang introduction ba tama? Kamusta yung diction niya? Mga kapatid, secondary lahat yun. Mahalaga naman yun eh. Pero ang tanong, hindi ka dapat ganyan. Kasi pagka Sabado, Linggo, bago ka magsimba, nakaredy yung puso mo. Kung ang puso mo hindi nakaredy, ganyan ang gagawin mo sa pare mo eh. Hahanapan mo ng butas. Wala kang makitang maganda sa kanya. Tandaan mo to, hindi si Lord ang gumagalaw sa buhay mo pag ganyan ang attitude mo ha. Paprangkahin kita. Ang dyablo ang gumagalaw sa buhay mo. Kung ganyan ang attitude mo sa pare mo, itigil mo yan. Hindi maganda yan. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo. Ang kaparian natin, bahala sila kay Lord. Kung ano man ang ginagawa nilang kalokohan na hindi natin alam, bahala sila kay Lord. Sila mananagot. Pero tayo, ang gawin natin, positive tayo. Pag-pray natin si Father, encourage natin siya. Suportahan nyo kung kaya nyo suportahan. Diba? Wala namang problema dun eh. Basta maramdaman lang nung ating pare na mahal natin siya. Yun. Kung ano yung nakikita natin na medyo kakulangan, patawarin na po natin. May ganun po talaga eh. May kakulangan po eh. Hindi perfect eh. Di po na natin yung kakulangan ni Father, diba?
tayo na magkusa, ay Pads, ano bang may tutulong namin? 'Di ba? Ganun dapat eh. Hindi yung tatrato mo yung pare na hindi maganda, parang utusan mo yung pare. Walang ganun, kapatid. Walang ganun. Hindi utusan ng pare. Hindi. Alam nila yung servanthood. Alam nila yan. Ang inaantay lang din ng mga pari natin, ano ba yung may tutulong natin sa ministry, di ba? Meron tayong mutual understanding, mutual service na tinatawag. Sige po. O baka naman kayo, galit na kayo sa akin. Kanina pa kayo, gusto nyo na akong awayin ha. Nasa sa inyo po yan kung mga away kayo. Pag nang-away po kayo, walang blessing si Lord dyan. Wag po kayo mang-away. Ako po hindi na ako nang-aaway. Ang sinasabi ko lang totoo. Kung kayo po ay nasaktan sa proseso, ipagpasalamat nyo sa Lord kung nasaktan kayo kasi mga pamamaraan ng Diyos yan para mabago tayo. Yung ating karakter ba? Opo, mabago yung karakter natin. Diyan tayo bumabagsak sa karakter eh. Walang kwenta kung may PhD ka pa, may master ka, may masteral ka, matalino kang tao. Pag wala kang karakter, bagsak ka. Karakter. Importante ang karakter. Nauuna ang karakter over doon sa academic excellence mo. Oo, maniwala ka sa akin. Yan ang natin dyan. Yan ang pinag-uusapan natin dyan. Yung servant attitude natin, yung humility natin, yan ang pinag-uusapan. Yan ang wala minsan sa mga leader natin sa simbahan. Pataasan ng ihi, ika nga Hindi natin kailangan yan. Humility kailangan natin, servanthood. Pagmamahal sa bawat isa. Maramdaman natin na may concern tayo sa bawat isa. Okay? Sige, 8:50 na. Announcement lang ho, pagdasal natin yung 10th year anniversary po sa March 4 ha, ni Pastor Noe Dora sa Cagayan de Oro City. Hindi po ako makakasama doon kasi sa sitwasyon ng may bahay ko. Opo. Ipagdasalan po natin na maging mabunga po yung ika-10 taon ng anibersaryo ng Association of Converted Pastors, no? Opo. Ipagdasal po natin yon. Pangalawa ho, ipag-pray po natin si Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Hindi pa ho siya ligtas doon sa panganib, sa kanyang pangkalusugan, pero ginagawa naman po ng paraan ng mga doktor. Opo. Pero nasa Lord pa rin po Pagdasal natin si Pope Francis na kung ano kalooban ng Diyos para sa kanya. Oo. At alam naman natin na mas mainam yung plano ng Lord kaysa sa atin. Sige po. Batiin ko muna yung mga nandito bago tayo tuluyang magwakas. Si Ems Aspe Sagales, magandang gabi po. God bless po sa inyong pamilya. Kung kayo po ay may pamilya na, yung aking may bahay na si Annalyn, magandang gabi ma. At sa aming 2 anak na si James Philip at Alana Grace. Si Noel Mailo, magandang gabi bro. Si bro Tata Tanyesa, magandang gabi ho. God bless po sa buong pamilya, kapatid. Yung aking anak nandito, si Josiah Calixtro. Anak, salamat for joining. Si Benjuben Palermo Herolane. Hindi ko po alam kung tama yung banggit ko ng apelido nyo, kapatid. Oo. Okay, may binabanggit siya rito na karanasan din sa simbahan po nila. Salamat, Agaton Ray Alfante. Yung aking kapatid na si Maria Julia Cisneros sa Pangasinan nandito. Tol, salamat for watching. Si Esmeralda Alcaide Calixtro S, maraming salamat Tuloy lang kayo sa church. Si Aika Ekat, si kapatid na Monet Ramos, magandang gabi po. Sana ho magkita-kita tayo sa October sa Palawig. Sana makapasyal po ko doon. Magandang gabi po sa Ramos family, kay Adolfo Gabato Villacura. Sabi niya, shoutout sa mga anak niya na si Adrian James, Alicia Jane, Alea Joyce, ug sa ako asawa Junilyn. Salamat ug God bless. Sabi ni Adolfo. Salamat bro.
Sino pa yung nandito? Si Bro Usting Fabon Rubines Umpado. Maraming salamat po. Nakalimutan ko po yung bansa ninyo eh. Salamat for joining po. God bless sa buong sa Umpad family po. Salamat. Adolfo Gabato Villacura, maraming salamat bro. Maayong gabi bro Calix. Si bro Raydan Garcia, salamat po. God bless sa Garcia family. Kay Gemma Gabio, salamat. Ate Corazon Gagi, salamat po. Alan Yaneta dyan sa Hungary, salamat bro for watching. Sa buong pamilya mo, kay Mendoza Dani, salamat po. Sa aming presidente ng CFD sa Bacolod sa diocese, kay Christian Paul Gailan, bro, magandang gabi. God bless sa buong pamilya. Kay Sir Bingo Bangues Villa Hermosa, nasa media po ito. Sir, magandang gabi po uli. Si Pipito Barbon, maraming salamat bro. Erwin de la Cruz. Si Sir Bingo, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, maraming salamat. Alright mga kapatid, baka may hindi ako nabanggit. Nga pala, happy birthday ha. Baka may kamag-anak kayo, kaibigan na birthday tonight, February 23, Sunday. Pakisabi nyo kanyo, sabi ni Brad Calix, happy birthday. At doon sa mga couples na nagdiriwan kanilang wedding anniversary, probably sa gabing ito, a blessed wedding anniversary po sa inyo. Bukas po ng umaga, alas 6 ng umaga, Lord willing, makikita ho tayo sa ating regular broadcast. Nakabrad. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa gabing ito. Gusto po naming ilapit ang aming Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyon. Kahabagan niyo po siya. Halos buong mga Katoliko worldwide ay naglaan ng Holy Hour sa mga nakalipas na araw para ipagdasal ang kondisyon pangkalusugan ng aming Santo Papa. Hindi po namin alam kung ano po ang inyong plano, pero nag-aantay lang ho kami na Lord willing ho ang kanyang kagyat na paggaling, ang kanyang speedy recovery sa kanyang sitwasyon. Kahabagan niyo po siya Ama. Pinagdadasal din po namin ang aming mga kasamahan sa broadcast tonight sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ang iba sa kanila ay nasa labas ng bansa. Ingatan niyo po sila at bigyan ng magandang kalusugan ang kanilang pamilya, pagpapalat proteksyon sa kanilang hanap buhay. At yung kanilang mga parish priest na sana po ay matulungan po namin ang aming mga kaparian. Ang tanong namin dapat, paano kami makakatulong sa aming parokya para ma-achieve namin yung goal na lalago ang bawat isa sa pagkakilala sa Panginoon. Hinihiling ko po ang magandang kalusugan sa bawat isa sa amin. Lord willing, sa pagtulog namin mamaya, magigising kami bukas para pagsaluhan ng inyong salita. Nagdadasal po kami yung mga pinagdadaanan namin sa buhay, maging may mga emotional challenges kami, finances, relationship, hanap buhay, at ang iba pa, yung mga spiritual life namin, sana po mag-grow kami sa Panginoon. Tulungan nyo kaming magdasal, patuloy na makita namin sa sarili namin na hindi kami pwede maging independent, kundi interdependent, Panginoon. Nakadepende kami sa biyaya ng Diyos sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga kapatid na naglaan ng panahon nila sa oras na ito. Marami kami napag-usapan ng mga issues na meron ang iba't ibang parokya. Iba-ibang issue, iba-ibang pamamaraan kung paano isosolve. At sana nga po ay ma-maintain pa rin namin ang unity sa kabila ng diversity po namin. Na mas ipaprioritize namin ang kapakanan
ng paglago ng bawat isa. Sana po merong pagmamahal lagi, pagpapakumbaba sa part ng bawat isa, lalo na yung mga nasa leadership. Pinagdadasal namin yung aming mga cardinal, archbishop, bishop, mga monsignor, mga kaparian, mga diakono, at ang mga laiko sa buong Pilipinas. Magkasundo-sundo. Magkaisa kami sa gawain ng Panginoon Diyos sa evangelization. Lord, salamat sa gabing ito. Masaya kami kasi napag-usapan namin ang usapang simbahan. Salamat po sa gagawin nyo. Masaya kami dahil napag-usapan namin maski papano. At gusto naming may mangyari na magandang development. Ito'y sa biyaya lang po ninyo. We're just asking you, Mama Mary, to pray for and with us sa mga challenges namin sa mga parokya. We are looking forward na magkakasundo-sundo pa rin sa dulo. Maraming salamat po. We just want to give you all the praises tonight sa mga learnings. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Time check, 9:00 ng gabi. Mga kapatid, salamat for joining. Lord willing, bukas sa ganap na 6:00 ng umaga, kasama natin si kapatid na Apple para samahan tayo sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day bukas. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid. Maraming salamat for joining. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. And bye for now.